Lola Sally, malapit na po ako sa baryo ni Lena. Alam niyo po, excited na talaga ako sa gagawin ko. Ay sigurado ka ba dyan sa probinsya ng kaibigan mong gusto mong gawin ang plano mo, Apo? Maraming kwento riyan ng kababalagan at nakakatakot na mga pangyayari. Hindi ba delikado riyan? Sabi nila, marami raw aswang dyan. Nakarating ka na nun dyan, hindi ba? Bakit ka pa babalik dyan? Baka pwede sa ibang lugar mo na lang gawin ang trabaho mo. Yan nga ang gusto ko eh. Yung may mga kababalaghan. Kaya saktong-sakto talaga ang lugar ni Lena para sa plano kong gawin. Sabi mo nga, nakarating na ako ron. Tsaka wala namang masama nangyari sa akin, di ba? Kaya nga kasama mo pa rin ang maganda mong apo hanggang ngayon. Noon kasi saglit lang yung pagstay ko ron kaya di ako masyado nakapaglibot. Ngayon ang chance ko para malibot ang buong lugar at magawa ang kailangan kong gawin. Ang sa akin lang, mag-iingat ka, Apo. Lalo na't liblib ang baryong pupuntahan. Basta tumawag ka kaagad sa akin kapag nagka-problema ka, ha? Opo, Lola. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pong sarili ko. Sige na po, tawagan ko na lang kayo mamaya. Sana lang may signal sa pupuntahan ko. Bye, Lola! Hello po, Miss Anne. Ako po si Mara. Lumiham po ako sa inyo upang ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan sa isang liblib na baryo kung saan nakatira ang matalik kong kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Lena. Pati ang pangalan ng iba pang sangkot sa aking kwento ay sinadya kong baguhin upang mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan at seguridad. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, araw ng Sabado. Hindi ko mapigilang matuwa nang sa wakas ay marating kong isang liblib na baryo sa Kabisayaan. Matagal na rin mula nung huli kong mabisita ang lugar na yon, ang baryong pinagmulan ng matalik kong kaibigan na si Lena. Ako ay isang online writer at alam kong ang baryo na yon ang perpektong lugar para sa isusulat kong article. Kilala kasi ang baryo dahil sa mga lumang alamat at nakakakilabot na mga kwento ng kababalaghan. Pagbaba ko sa bus, agad kong naamoy ang sariwang hangin at narinig ang huni ng mga ibon sa paligid. Napakapayapa. Ibang-ibang lugar na yon sa magulong syudad. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Lena, naisip ko ang tungkol sa kakaibang tindahan na nabanggit niya sa huli naming pag-uusap sa cellphone. Naging curious ako sa tindahan na yon dahil nagbubukas lang daw yon kapag sumasapit ang gabi at yon ang magiging sentro ng aking kwento. Nang marating ko ang tapat ng bahay ni Lena, nakita ko agad siya na naghihintay sa balkonahe. Nakita kong lumawak ang ngiti niya nang makita ako. Mara, sa wakas, narito ka na, friend. Lena! Sobrang na-miss kita! Ang tagal na rin mula nang ulit tayo magkita. Ako rin, friend. Halika, pasok ka. Naghanda ako ng merienda kasi alam ko ngayon ang dating mo. Pagpasok ko sa loob ng bahay niya, napansin kong simple lamang yon pero malinis at maaliwalas. Pinaupo niya ako sa may hapagkainan habang inihahanda niya ang pagkain at maiinom. Naku, salamat Lena. Tahimik at payapa pa rin dito sa lugar nyo. Malayo sa ingay ng syudad. Oo. Tunay ngang tahimik at payapa rito sa aming baryo. Kaya nga iniwan ko ng trabaho ko sa Maynila at piniling manirahan na lang dito sa aming probinsya. Kumusta naman ang biyahe mo? Medyo mahabang biyahe pero worth it, friend. Excited na ako magtrabaho dito. May bago ka namang isusulat, no? Exactly. Alam mo naman mahilig ako sa mga lumang kwento at misteryo, di ba? Gusto ko magsulat tungkol sa mga alamat at kababalagan dito sa baryo nyo. Ano? Naku, Mara. Hindi ka pa rin nagbabago. Pero bakit dito sa baryo namin? Marami namang mas magagandang lugar dito sa Pilipinas. Pero bakit dito mo napiling pumunta? Dito talagang gusto ko, Lena. Nabanggit mo sa akin dati na maraming kwento dito sa inyo. Lalo yung tungkol sa tindahang nagbubukas lang tuwing gabi. Uy, sobrang curious ako dun, ha? Yung tindahan ni Aling Nena? Naku, Mara, kakaiba talaga yun.
Sigurado ka ba? Baka matakot ka lang. Takot ako? Naku, Lena, sanay na ako sa mga ganyan. Mas lalo ako na-excite kapag may misteryo sa isang lugar na gusto kong tuklasin. Di ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ang totoo tungkol dun. Kaya nga ako nandito, di ba? Gusto kong malaman ang misteryo sa likod ng tindahan yon. Sabi mo, walang nakakaalam kung kailan yun itinayo at kung sino talagang may-ari, tama? Oo, friend, tama ka. Nagulat na lang ang mga taga rito nang biglang sumulpot ang tindahan na yun sa dulo ng pamayanan. Malapit sa kakahuyan. Wala ring nakakaalam kung sino talagang tunay na may-ari ng tindahan. Ang alam lang namin, si Aling Nenang nagbabantay doon. Pero hindi siyang totoong may-ari. Minsan na rin niyang nasabi sa mga taga rito na inutusan lang siyang magbantay. Pero kahit si Aling Nena, napaka-misteryosa rin. Wala rin kaming alam kung saan siya talaga nakatira dahil napakalihim niya. Yan ang gusto ko. Yung may kwento, may hiwaga at may tinatago. Mas lalo akong ginaganahan kapag ganyan ang lugar. Gusto ko masilip ang tindahan na yan. At kung maaari, makausap si Aling Nena. Ipinagpatuloy namin ang pagkukwentuhan habang kumakain. Pagkatapos, nagpasya kaming maglakad-lakad sa baryo para maikot ko at makita ang ilang mga lugar doon. Habang naglalakad, napansin ko ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. At ang mga batang masayang naglalaro sa labas. Ang sarap lang pagbasta ng buhay dito. Parang huminto ang oras. Simple lang ang pamumuhay. Tahimik, malayo sa gulo ng syudad. Ay, nakaka-relax. At parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Sana ganito na lang palagi, no? Oo, dito simple lang ang buhay. Lahat magkakakilala, lahat nagtutulungan at nagdadamayan kapag may nangangailangan. Oh, tingnan mo, Lena. Ang laki ng punong yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking puno. Parang isang higante. Napakatanda na ng puno na yan. Maraming kwento tungkol dyan. Sabi ng mga matatanda, may engkanto raw na nakatira dyan. Talaga? Anong klase engkanto? Hindi ko alam kung totoo, pero sabi nila, minsan daw may nakakakita ng magandang babae na nakaputi sa ilalim ng punong yan. Nagpapakita raw yun kapag bilog ang buwan. Grabe! Kailangan ko isulat yan. May iba pa ba kayong kwento dito na katulad yan, ha? Marami pa. May tungkol sa kapre sa lumang tulay, yung tikbalang sa gubat. Halos bawat sulok ng baryo may mga kwento ng kababalaghan. Perfect! Ito na talagang hinahanap ko. Paano naman yung tindahan? Kailan natin pwedeng puntahan? Mamayang gabi, Mara. Pupuntahan natin yon. Sasamahan kita. Pero, sigurado ka ba sa balak mong yan? Medyo kinakabahan ako eh. Naku, Lena, huwag ka mag-alala sa akin. Sanay na ako sa mga ganyan. Ako pa ba? Walang problema yan. Yan ang mga gusto ko eh. Yung may excitement. Yung may halong kaba at hiwaga. Doon ako mas ginaganahan bilang manunulat. Mas gusto ko yung pakiramdam na parang may tinutuklas. May inaabang ang hindi mo alam kung totoo ba o hindi. Kaya huwag kang kabahan, friend. Pagsapit ng gabi, naghanda na kami ni Lena. Aaminin ko, medyo kinabahan ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pananabik sa maaari kong matuklasan. Naglakad kami sa madilim na daan patungo sa tinutukoy niyang tindahan. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay namin sa aming paglalakad. Ang tahimik naman dito. Parang may ibang mundo kapag gabi. Parang may itinatagong lihim ang bawat sulok ng lugar. Nakaka-excite. Oo, iba talagang pakiramdam dito. Lalo na kapag malapit na sa tindahan. Nakakakilabot. Sa totoo lang, isang beses pa lang ako bumili dun eh. Hindi ko na inulit. Kahit yun ang pinakamalapit sa bahay, mas pinipili ko pang pumunta sa kabilang baryo. Oo, medyo malayo ang ibang tindahan dito. Pero mas panatag ako sa iba bumili. Hindi tulad sa tindahan yun. Para may kung anong presensyang nakakatakot na bumabalot sa paligid.
Habang papalapit kami, napansin ko ang isang bahay na nakahiwalay sa iba. Medyo malayo ito sa mga kalapit na bahay at halatang napakaluma na. Sa una, hindi ko agad namalayan na tindahan pala ang naroon. Yan na bang tindahan? Ang dilim naman, parang walang ilaw. Oo, pero bukas na yan. Tara, punta natin. Naglakad pa kami palapit sa tindahan. Ang pinto nito ay gawa sa lumang kahoy at sa gitna nito ay may mga simbolong nakaukit, mga letra at hugis na hindi ko maintindihan. Saglit na napahinto si Lena bago kumatok. Halatang kinakabahan siya. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at kaba. Tumingin muna siya sa akin bago tuluyang kumatok. Tao po! Aling Nena! Nandyan po ba kayo? Ilang saglit lang bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ng isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang tumatago sa pagkatao mo. Mapupungay ang kanyang tingin, ngunit may kung anong lamig sa likod ng kanyang titig. Tahimik lang siyang nakatingin sa amin na parabang binabasa niya ang pagkatao namin at kung bakit kami naroon. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba sa presensya niya. Parabang hindi siya karaniwang matanda. Anong kailangan ninyo? May bibilhin ba kayo? Magandang gabi po. Opo, may bibilhin po kami. Sige, tuloy kayo. Miss Anne, pumasok kami sa loob ng tindahan na nasa gilid pala ng lumang bahay na yon. Kakaiba ang loob nito. Hindi katulad ng ordinaryong tindahan. May mga kakaibang bagay na nakasabit sa dingding, mga pinatuyong halaman, maliliit na bote na may lamang hindi namin matukoy kung ano, at mga lumang larawan na wari ipinanta pa noong unang panahon. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, tuyong damo, at isang samyo na hindi namin maipaliwanag. Ang weird naman dito. Ano-ano kayo mga binibenta nito? Kung ano-ano lang. May mga pagkain, mga panregalo o kaya souvenir na itinitinda rito. Napansin ko ang isang estanteng puno ng mga lumang libro. Ang ilan sa mga ito ay may Isa sa inyo ang nagangalang Mara. At isa siyang manunulat. Tama ba ako, mga iha? Ako po si Mara. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko at pati na rin ang trabaho ko? Kung hindi mo na itatanong, marunong akong bumasa ng pagkatao. Anong gusto mong bilhin, iha? Nagkatinginan kami ni Lena sa sinabi ng matandang babae. Mukhang hindi lang ang tindahan ng kakaiba, pati na rin ang nagtitinda. Lalo tuloy akong na-curious. Ganun po ba? Ang totoo po, bago sana kami bumili nitong kasama ko, may gusto po sana ako itanong. Ano yon, iha? Gusto ko po sanang malaman ng tungkol sa mga alamat at misteryo dito sa baryo nyo. Kung maaari po, lalo na yung mga kwento ng kababalaghan. Ano? Mga alamat? Misteryo? Kababalaghan? Bakit mo naman gustong malaman ng tungkol sa mga yon, iha? May ginagawa po kasi akong article tungkol sa mga alamat, misteryo at kababalaghan. Mahilig po talaga ako sa ganitong mga kwento, yung may hiwaga, mga tanong, at mga bagay na hindi basta-bastang may papaliwanag. Kung ganun, maupo kayo. Pagdating sa mga alamat, misteryo at kababalaghan, hindi magpapahuli ang baryong to. Sagana ang lugar na ito sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Pinaupo niya kami sa isang maliit na mesa na naroon at isa-isang ibinahagi ang mga kilalang alamat, misteryo at kababalaghan sa baryong yon. Marami akong natutunang kwento tungkol sa nawawalang kaluluwa ng isang dalagang gumagala sa sementeryo, mga batang dinudukot daw ng engkanto sa ilog at mga aninong
sumusunod sa mga naglalakad mag-isa sa gabi, at napakarami pang iba. Ngunit sa lahat ng mga nakwento niyang yon, ang pinaka nag-udyok sa aking kuryosidad ay kung bakit nga ba tuwing gabi lang nagbubukas ang tindahang yon. At bakit ba sa pinakadulong bahagi pa ng pamayanan nito itinayo, malapit pa sa kakahuyan? Hindi ko pa yun naitanong sa kanya. Inireserba ko yon para sa susunod na araw. Oo, may balak pa akong bumalik doon. Ang dami po palang kwento rito. Totoo po ba talaga lahat ng yun? Ang katotohanan ay depende kung paano mo ito titingnan. Merong nakikita lang ng mata at merong nararamdaman ng puso. Ang baryong ito ay puno ng parehong uri. Hindi pa man natatapos ang pagkukwento ng matanda nang bigla akong kalabitin ni Lena. Mara, inaantok na ako eh. Bilhin mo na yung kailangan mong bilhin tapos umuwi na tayo. Ha? Ay, hindi pa tapos magkwento si Aling Nena, oh. Huwag kang mag-alala. Babalik ka pa naman dito. Hindi ba, Iha? Opo. Babalik pa po ako rito. Marami pa akong ikukwento sa'yo. Isa pa, may gusto ka pang malaman, hindi pa? Ang tungkol sa tindahang ito. Nanlaki ang mga mata namin ni Lena. Gulat na gulat kami kung paanong nalaman ni Aling Nena ang gusto kong malaman. Napaka-misteryosa nga talaga ng matandang tindera. Nahihiwagaan ako sa kanya. Parang may kakayahan siyang manghula o baka naman kaya niyang basahin ang iniisip namin. Paano niya nalaman na gusto ko malaman ang tungkol sa tindahan? Hindi ko alam, friend. Kanina pa nga ako kinakabahan sa matandang yan eh. Kaya nga niyaya na kitang umuwi. Hindi ako komportable rito. Ewan ko ba? Pero parang may kakaiba talaga sa kanya eh. Tara na. Bilhin mo na yung kailangan mo tapos umalis na tayo. Dahil halatang natatakot na talaga si Lena, nagpa siya akong magpaalam na sa matandang tindera. Pabili na lang po ng kahit anong panghimagas. Babalik na lang po ako rito sa ibang araw para sa iba pang kwento. Inaantok na rin po kasi itong kasama ko eh. Sige. Itong minatamis na mani ang pinakamabenta rito sa tindahan. 50 pesos lang ang isang supot. Ito na pong bayad. Sige po, alis na po kami. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Maraming salamat po sa mga kwento. Salamat, Iha. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Nagmamadali kaming lumabas ng tindahan. Sa sobrang takot ni hindi man lang lumilingon o tumitingin si Lena sa daraanan namin. Kaya ilang beses siyang muntik na madapa hanggang makarating kami sa bahay nila. Ay, naku friend, mabuti na lang nakaalis na tayo doon. Kanina pa ako nakakaramdam ng hindi maganda. Alam mo, tama ka. May kakaiba talaga sa lugar na yon at kay Aling Nena. Sigurado ka ba na hindi siya may-ari ng tindahan? At yung bahay na yon, kanino ba talaga yon? Hindi siyang may-ari ng tindahan, ibang tao. Ang alam ko, yung bahay na yon, pagmamay-ari ng tunay na may-ari ng tindahan. Pero hindi naman siya ron tumutuloy. Baka naman doon tumutuloy yung matanda. Hindi kaya? Baka doon siya pinapatira ng may-ari. Ang alam ko hindi eh. Sa ibang lugar yata siya nakatira, hindi doon sa bahay na yon. Teka muna. Masyado ka nang naku-curious kay Aling Nena at sa tindahan na yon. Sigurado ka ba talagang babalik ka ron? Hindi talaga magandang vibes doon, nakakakilabot. Hindi pwede hindi ako bumalik doon. Kailangan ko malaman ang sekreto ng tindahan na yon. Wala na atrasan to, friend. Ay naku, bahala ka nga. Basta mag-iingat ka ha. Kinaumagahan maaga kaming nagising. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang tindahan at si Aling Nena. Matindi pa rin ang kagustuhan kong malaman ang tungkol sa tindahan at sa kakaibang tindera ang naroon. Kaya buo ang loob kong bumalik doon. Lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina. Naabutan ko si Lena na naghahanda ng almusal.
Magandang umaga, friend. Nakatulog ka ba ng maayos? Di ako nakatulog ng maayos. Iniisip ko pa rin yung tindahan at si Aling Nena. Ay, mukhang desidido ka talagang bumalik doon, ha? Siyempre, hindi pwede hindi ko malaman ang lihim ng tindahan yun. Ano pa't dumayo pa ako rito kung wala rin naman akong mapapala, diba? Ay, nako. Puro kasi kababalagan ang nasa utak mo. Ang mabuti pa kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong danggit at sinangag. Wow, sarap! Alam mo talagang gusto ko almusal, ha? Ay, syempre naman, habang nandito ka, iahanda ko mga paborito mo. Para naman kahit o paano, mabawasan ang iniisip mong kababalaghan. Baka sakaling sa bawat subo mo ng danggit, makalimutan mo muna ang tindahan at si Aling Nena. Pagkatapos naming kumain, nagpasya kaming muling maglibot sa baryo. Habang naglalakad, napansin ni Lena ang dalawang lalaking naglalakad din sa daan. Agad niya silang kinawayan. Aldrin! Carlo! Halika kayo rito! Lumingon ang dalawang lalaki. Ang isa ay matangkad at may maamong mukha. Sa madaling salita, gwapo. Samantalang ang isa naman ay may tindig na may bahid ng kayabangan, pero hindi rin may kakailang may itsura. Uy, Lena! Ikaw pala. Sino kasama mo? Si Mara, matalik kong kaibigan mula Maynila. Online writer siya na nagsusulat ng mga article tungkol sa mga misteryo at kababalaghan. Mara, ito si Aldrin, kababata ko. At ito naman ang pinsan niyang si Carlo. Hello, it's nice to meet both of you. Kinagagala ka namin makilala, Mara. Isa ka pala talagang manunulat ng mga kababalagan? Kaya ka ba narito sa baryo namin dahil alam mong maraming kwento rito ng hiwaga at kababalagan? Nako, huwag kang maniniwala sa lahat ng maririnig mo rito sa amin. Yung ibang kwento rito, gawa-gawa lang at hindi totoo. Alam mo, kahit yung ibang kwento, gawa-gawa lang, gusto ko pa rin malaman ng tungkol doon. Sayang din naman yun. Pwede ko rin isama sa ginagawa kong article. Ang ibang tao, wala silang pakialam kung totoo o hindi ang mga nababasa nilang kababalaghan. Ang mahalaga sa kanila, nabibighani sila sa misteryo. At kahit sandali lang, nakakatakas sila sa realidad. Tulad na lang ng pinuntahan namin kagabi ni Lena, yung tindahan ni Aling Nena, na nagbubukas lamang tuwing gabi. Isa yun sa mga bagay na gusto kong tuklasin. Nagkatinginan sina Aldrin at Carlo. Parang may kakaiba sa kanilang mga tingin. Pumunta kayo sa tindahan yun? Anong binili ninyo? Oo, ito kasi si Mara gustong-gustong malaman ang sikreto ng tindahan yon. Bumili lang kami ng panghimagas na minatamis na mani. Tapos umalis na rin kami. Ay nga pala, itong si Mara, nagpakwento pa kay Aling Nena ng mga kwentong kababalagan dito sa baryo. Mas lalo tuloy ako na-excite nang malaman niya agad ang pangalan at trabaho ko. Sino? Si Aling Nena? Hindi ba nakakapagtaka na ngayon lang niya ako nakita at nakilala? Pero alam niya na agad ang pangalan ko at kung anong trabaho ko. May kakaiba sa matandang yon. Oo. May kakaiba talaga sa kanya. Ayon sa mga sabi-sabi ng mga taga rito, mangkukulam daw ang matandang yon. Kaya kung maaari, iwasan niyo ang tindahan na yon. Isa pa, huwag na huwag kayong uutang doon. Utang? Bakit? Bawal bang umutang sa tindahan yon? Wala naman sinabi sa amin ng matandang tindera. Oo, bawal ang umutang doon. Nasabi ko yan dahil minsan akong nagtangkang umutang sa tindahan na yon. Pero sinabi sa akin ni Aling Nena na bawal ang umutang. Kung hindi, buhay ang kapalit. At seryoso siya nang sabihin niya sa akin. Nagkatinginan kami ni Lena sa sinabi ni Aldrin. Bigla akong kinabahan. Naalala ko ang matatalim na mga tingin ni Aling Nena. Talaga? Sinabi niya sa iyo, Aldrin? Naku, buti na lang at agad kaming nagbayad. Kung hindi, ewan ko na lang kung anong maaaring ginawa niya sa amin kagabi. Kalokohan! Huwag kang maniwala sa sinabi ng pinsan ko. Sa tingin niyo ba? Totoong sinabi ng matandang yon? Na bawal ang umutang dahil buhay ang kapalit? Wala namang batas na nagbabawal umutang sa tindahan hindi ba? Nananakot lang ang matandang tindera na yon.
para siguradong makasingil siya. Kung tutuusin, normal lang naman ang umutang, lalo na kung gipit. Hindi ba't ganoon din ang ginagawa sa mga ordinaryong tindahan? Kung totoo man ang sinasabi niya, bakit hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na namatay dito sa baryo dahil lang sa utang sa tindahan? Pero, paano kung totoo nga sinabi ng matanda? Hindi ba nakaka-alarma yun? Ako lang nagsasabi, Mara. Hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun para takutin ng mga tao at mapilitang magbayad agad. Sa totoo lang, mukha namang sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan ng matandang yun eh. Carlo, iba si Aling Nena. Nararamdaman kong hindi siya isang ordinaryong tao. May kung anong presensyang bumabalot sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Basta, noong sinabi niya sa akin yon, alam kong seryoso siya. Hindi siya nagbibiro. May kakaiba nga talaga sa kanya at sa tindahan niya. Napansin ko rin habang nasa loob kami ni Lena. May kakaibang amoy doon na hindi ko matukoy kung ano. Napansin ko rin yan, friend. May kung anong amoy doon na parang masangsang na hindi ko maipaliwanag. Tapos kinikilabutan pa ako sa presensya ni Aling Nena. Kaya nga sinabihan kitang umalis na tayo, hindi ba? Mabuti na nag-iingat. Kung ako sa'yo, Mara, kalimutan mo na ang Di pa, pinsan. Tumuloy na tayo sa bukid. Magtanim na lang tayo. Mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa pag-usapan ng tungkol sa mga walang kwentang bagay. Nagpaalam sa amin ang dalawa na magtatrabaho na sa sakahan. Kaming dalawa ni Lena ay nagpatuloy na sa paglalakad. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ni na Aldrin at Carlo. Si Aldrin ay naniniwalang may kababalaghang nangyayari sa tindahan at kay Aling Nena. Samantalang si Carlo naman ay praktikal at hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Ito ang dalawang magkaibang pananaw na kailangan kong isulat sa aking article. Ang pananaw ng mga taong naniniwala at ang pananaw ng mga hindi. Kinagabihan dumalaw sa bahay ni Lena ang magpinsan, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na magtanong kay Aldrin tungkol sa misteryosong tindahan. Aldrin, may alam ka pa ba ibang kwento tungkol sa tindahan ni Aling Nena bukod sa bawal umutang? O di ba sabi ko sa'yo nakalimutan mo na ang tungkol sa tindahan? Bakit? Gusto mo pa rin ang may malaman tungkol doon? Pasensya ka na ha, Aldrin. Alam ko nag-aalala ka lang para sa akin, para sa amin. Pero desidido na talaga akong balikan ang tindahan yun. Nagpunta ako rito para sa mga kababalaghan kaya wala nang urungan to. Hay nako, Aldrin. Kahit anong pigil mo dyan sa kaibigan ko, hindi mo mababagong isip niyan. Matigas talagang ulo niyan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kahit pa ikapahamak pa niya. Narinig mo sinabi niya? Totoo yun. Kaya salamat na lang sa pag-aalala mo. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung may iba ka pang kwento tungkol sa tindahan ni Aling Nena. Alam ko may nalalaman ka, Aldrin, kaya sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang gusto mong malaman sa tindahan? At kay Aling Nena? Kung bakit tuwing gabi lang nagbubukas ang tindahan at kung ano ang kaugnayan ni Aling Nena sa tunay na may-ari nito. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, palaging natutulog sa umaga si Aling Nena. Kaya tuwing gabi lang nagbubukas ng tindahan. Tungkol naman sa kanya, walang nakakaalam ng totoong relasyon niya sa may-ari. Kapag tinatanong siya ng mga bumibili, hindi sila sinasagot ng matanda. May balita rin na nagtitinda siya ng mga bagay na pampaswerte. Pero bihira ang bumibili dahil may kapalit daw. Ano namang kapalit? Buhay daw. Ano? Yung kaibigan ko, si Marco. May kaibigan siyang galing Maynila na pumunta rito. Sinamahan niya raw itong bumili sa tindahan ni Aling Nena. At bumili raw ng pampaswerte roon. Pagbalik sa Maynila, sinuwerte talaga yung kaibigan niya. Pero makalipas ang 3 linggo, bigla na lang daw itong nawala. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan na siya. Ang hinala ay patay na siya. Talaga? Ibig sabihin, totoo nga. May kapalit ang swerteng nakamtan niya? At buhay niya ang naging kabayaran?
Hindi ba't sinabi mo na buhay ang kapalit kapag bumili ng pampaswerte? Naku, Aldrin. Huwag mo namang takutin si Mara. Mga kwentong kutsero lang naman yung mga sinasabi mo eh. Wala namang totoo sa mga yon. Paano mo naman nasisiguro na hindi totoo ang mga sinabi ng pinsan mo, Carlo? Kasi, wala pa ako nakikitang matibay na patunay. Lahat ng yan, puro sabi-sabi lang. Kung may makakapagpatunay na may talagang namatay dahil sa pagkakautang sa tindahang yon, saka pa lang ako maniniwala. Ito ang puntong naghiwalay ang kanilang mga pananaw. Ang isa ay naniniwala sa mga kwentong naririnig, samantalang ang isa naman ay naghahanap ng konkretong patunay. Naisip ko na silang dalawa ang perpektong representasyon ng baryong yon. Isang lugar na puno ng mga kwento at misteryo kung saan ang paniniwala at pag-aalinlangan ay laging nagtatagpo. Napagtanto ko na marahil ang pagpunta ko roon ay magbibigay sa akin ng kasagutan kung alin ba talaga ang totoo sa lahat ng kanilang sinasabi. Nang gabing yon, nagdesisyon akong huwag munang bumalik sa misteryosong tindahan ni Aling Nena. Paghahandaan ko muna ang pagbabalik ko ron. Ngunit pagsapit ng sumunod na gabi, muling dumalaw ang magpinsan. Galing sila sa bukid. Lena! Mara! Oh, kumusta ang araw nyo? Ayos lang, Aldrin. Kayo, napagod ba kayo sa bukid? Sinabi mo pa, buong araw kami nagtanim at nag-ani. Para akong piniga sa pagod. Sobrang init pa. Kailangan ko yata ng malamig na inumin. May malamig na tubig kami rito. Pasok muna kayo sa bahay para makainom kayo. Hindi tubig ang gusto kong inumin. Gusto ko yung mas matapang. Pinsan. Pupunta muna ako sa kabilang baryo kay Mang Nonoy. Bibili ako ng alak. Sigurado ka, Carlo? Saan kang tindahan pupunta? Baka sa tindahan na nagbubukas tuwing gabi Inasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang uutang doon. Bawal ang umutang doon. Nako, Aldrin. Hindi ako doon pupunta. Doon ako kina Mang Nonoy sa kabilang baryo. Malapit lang sa baryo natin. Kaunting lakad lang yun. Sanay na ako sa ganitong lakaran, minsan. Wala akong tiwala sa'yo. May binabala ka, hindi ba? Naku, pinsan. Kung ano man ang binabalak mong yan, huwag mo nang itutuloy. Anong binabalak ang sinasabi mo? Doon talaga ako pupunta sa tindahan ni Mang Nonoy. Doon kasi nagpapautang. Alam mo naman ako, wala pa akong pambili ngayon. Wala pa tayong sahod. Sinasabi ko na nga ba, uutang ka na naman Ang lakas ng loob mong bumili ng alak, wala ka namang pera. Talaga naman kahit kailan, pasaway ka. Minsan naman, ayan mo na ako. Isang bote lang naman para makarelax kahit sandali. Pangako, hindi ako pupunta sa tindahan ni Aling Nena. Kay Mang Nonoy lang talaga. At babalik din ako kaagad. Sinabi mo yan, Ako, kapag niloko mo lang ako, isusumbong talaga kita kay Tiyo. Huwag naman pinsan. Siguradong bubulyawan na naman ako ni Itay. Pangako, hindi ako pupunta sa tindahang yun. Tandaan mo, huwag doon sa tindahan na yun, Huwag kang pasaway, gago ka. Oo na, hindi na ako pupunta doon. O sige na, alis muna ako. Kita-kits na lang tayo sa bahay, Una na ako, Lena, Mara. Tumalikod na si Carlo at naglakad papalayo. Sinundan namin ng tingin ang direksyong tinahak niya at ayon kay Aldrin, papunta ngayon sa kabilang baryo, ang daan kung saan naroon ang tindahan ni Mang Nonoy. Pero may kakaiba sa mga mata ni Carlo. Parang hindi siya nagsasabi ng totoo. May kutob ako na balak niyang suwayin ang bilin ng pinsan niya. Wala namang kamalay-malay si Aldrin sa maaaring mangyari. Di ko talaga maintindihan niyang si Carlo. Napakatigas ng ulo. At napakahilig mangutang. Tignan ninyo, dadayo pa sa kabilang baryo para lang umutang. Ang kapal talaga ng muka. Huwag sana niyang suwayan ang sinasabi ko sa kanya. Na huwag pupunta sa tindahan ni Aling Nena. Pagpasensya mo ng pinsan mong yun, Aldrin. Mga bata pa lang tayo, ganun na talaga siya, matigas ang ulo. Pero mabait naman si Carlo kahit mapang-asar at pasaway.
Hindi nagtagal umuwi na rin si Aldrin. Ngunit makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa bahay ni Lena. Nag-aalala. Oh, Aldrin, bumalik ka. Oh, bakit hindi maipintang mukha mo? May nangyari ba? Dumaan ba rito si Carlo? Hindi na siya bumalik dito eh. Bakit? Di pa ba siya umuwi sa inyo? Mula kasi nung nagpaalam siyang pupunta sa tindahan sa kabilang baryo hindi pa siya bumabalik. Kapag nagpapaalam yon na may bibilin, agad din yun umuwi. Pero iba ngayon. Kinakabahan ako Huwag kang mag-alala, Aldrin. Baka nakatulog lang siya sa daan. O baka nakipag-inuman na naman sa isa sa mga kaibigan nyo, kay Samuel. Baka pumunta siya sa bahay ni na Samuel. Hindi ba't madalas kayo mag-inuman doon? Sana nga. Hindi pa ako nakakadaan kina Samuel Pero sige, pupuntahan ko muna sila. At iba pang mga lugar na posibleng pinupuntahan niya. Kapag napadaan siya rito, pakisabi na umuwi na kaagad sa bahay nila ha. Sige, sasabihin namin. Sa pag-alis ni Aldrin, bigla akong kinabahan, Miss Anne. Baka nga nagpunta si Carlos sa tindahan ni Aling Nena. Pinagbawalan na siya ni Aldrin na pumunta ron, pero baka hindi siya nakinig. Hindi na nagbalik si Aldrin sa bahay ng gabing yon. Sa isip namin ni Lena ay baka bumalik na si Carlo kaya hindi na kami nakibalita pa. 10:00 na ng gabi na unang nakatulog sa akin si Lena. Hindi pa ako dalawin ng antok. Babangon sana ako para magtimpla ng gatas nang may naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Ha? Ano yun? Ang lamig naman. Maya-maya may naamoy akong masangsang. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag, na parang may nabubulok. Ang baho. Saan kaya nanggaling ang amoy na yon? Bigla na lang sumulpot. Pilit kong hinanap ang pinagmumulan ng amoy. Binuksan ko ang bintana at nagulat ako sa nakita ko sa labas. May anino ng isang babae at lalaki na nasa tabi ng puno ng kainito. Nakatayo ang babae samantalang tila nakaluhod ang lalaki. Hindi ko masyadong maaninag ang itsura nila, pero isa lang ang natitiyak ko. Ang babae ay isang matandang babae dahil medyo nakayuko ang kanyang likod. Ang lalaki naman, sa tansya ko ay nasa 20 anyos lang pataas. Sino kaya mga yun? Sa kabila ng dilim, ramdam ko ang bigat ng presensyang bumalot sa paligid. Lalabas na sana ako ng bahay nang marinig ko ang boses ni Lena. Mara! Napalingon ako sa likuran at nakita ko si Lena, nakatayo sa labas ng kwarto at nakapamewang habang nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa natutulog? Lena, may mga tao sa labas. Ano? Tao? Nasaan? Hinila ko siya sa braso at dinala sa may bintana, ngunit Nasaan yung mga taong sinasabi mo? Wala naman ha. Ha? Nandun sila sa may puno ng kaimito. Bakit nawala? Sino ba yung mga nakita mo? Wala namang tao sa may puno ng kaimito na sinasabi mo. Hindi ako nagbibiro, Lena. Isang matandang babae at isang lalaki nasa labas. Hindi ko alam kung ba't biglang nawala. Hindi kaya nananaginip ka lang, friend? Baka naman naglakad kang tulog ha. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Lena, hindi ako nananaginip. Gising na gising ako kanina. Kitang-kita ko yung mga taong nasa labas. Parang nga si Aling Nena yung isa sa nakita ko eh. Ano? Si Aling Nena? Paano mo nalaman na siya nga ang nakita mo? At ano naman ang gagawin niya rito? Hindi ko alam. Basta para siya yung nakita ko matandang babae. Pero yung lalaking kasama niya, Lena, bigla akong kinabahan eh. Ay naku, ang mabuti pa matulog ka na. Akala ko nga nung nakatulog ako, natulog ka na rin. Kung ano man yung nakita mo, bukas na lang natin pag-usapan. Di ka na, tulog na tayo. Akala ko nga nung nakatulog ako, natulog ka na rin. Kung ano man yung nakita mo, bukas na lang natin pag-usapan. Di ka na, tulog na tayo. gulong-gulo pa rin ako noong mga oras na yon, Miss Anne. Ano kaya talaga yung nakita ko? Totoo kaya na
isa sa mga aninong nakita ko ay si Aling Nena? Nangilabot ako. Hindi ako nakatulog buong magdamag hanggang sa namalayan ko na lang na 7:00 na ng umaga. Medyo sumasakit pa ang sentido ko dahil sa puyat ng may marinig akong malakas na katok mula sa pinto. Oh, kay aga-aga naman. Sino kaya tong kumakatok? Sino yan? Sino kaya yon, Lena? Lakas niyang kumatok. Mas lalo tuloy sumakit ang ulo ko eh. Kaya nga inaantok pa ako. Sandali lang, lalabas na. Wala akong nagawa kundi bumangon na rin mula sa higaan. Binuksan ni Lena ang pinto at laking gulat niya nang makita si Aldrin. Mukhang problemado ang itsura nito at may kasama siyang matandang lalaki. Oh, Aldrin. Ano naman nakasimangot ka? Bakit ang aga mo nagpunta rito? At bakit kasama mo si Kapitan? Bakit, Aldrin? May nangyari na naman ba? Pasensya na kayo ha. Umaga akong nang istorbo. Hindi kasi bumalik ng bahay si Carlo eh. Nagbabaka sakali akong pumunta rito. Baka sakaling dumaan siya rito o may nakakita sa kanya rito. Ano? Hindi pa rin nakakauwi si Carlo? Nasaan ang lalaking yun? Di ba't sabi niya pupunta siya sa kabilang baryo para bumili ng alak? Nanggaling na nga kami roon. Ang sabi ni Mang Nonoy, hindi raw nagpunta ng tindahan niya si Carlo. Pinuntahan ko na rin yung iba naming mga kaibigan. Kina Samuel, Jeric, Donald at Miguel. Pero sinabi nilang hindi din nila nakita ang pinsan ko. Hindi raw ito nagpakita sa kanila. Saan naman kaya pupuntang lalaking yun? Hindi kayo nasa tabi-tabi lang ang pasaway mong pinsan na yun? Hindi ugali ni Carlo na hindi umuwi sa bahay eh. Kahit gaano siya kalasing, uuwi at uuwi ang gagong yun. Kaya nga nagpatulong na ako kay Kapitan Tonyo para hanapin siya eh. Kagabi pa kasi ako kinukutuban ng masama eh. Huwag ka mag-alala, Aldrin. Gagawin natin ang lahat. Ipakakalat ko agad ang balita sa mga tanod at sa buong barangay. Magsisimula tayo sa palayan at tabing ilog. Baka may makapansin sa kanya ron. Maya-maya ay may lumapit na matandang lalaki sa amin. Ay, Kapitan, Aldrin. Narinig ko kasi na nawawala si Carlo. Sa palagay ko, may maitutulong sa inyo ang asawa ko. Bakit dito? Nakita ba ng asawa mo kung saan nagpunta ang pinsan ni Aldrin kagabi? Talaga, Maglito? May alam si Aling Beatriz kung nasaan si Carlo? Halika kayo sa bahay namin para makausap ninyo siya. Sumunod kami ni Lena sa bahay ng matandang si Mang Lito. Gusto rin naming malaman kung bakit hindi nakabalik ang pinsan ni Aldrin sa kanilang bahay. Isa yung maliit na barong-barong. Naabutan namin doon ang kanyang asawa at sa tansya ko ay kasing edad lang niya. Sa palagay ko pareho silang nasa 50 anyos. Beatriz, nandito sina Aldrin at Kapitan. Gusto ka nilang makausap. Narinig ko kasi na nag-uusap-usap sila sa labas, kaya nilapitan ko sila at isinama rito sa bahay natin. Ay, magandang araw sa inyo. Alam ko kung bakit kayo nandito. Lalo ka na, Aldrin. Aling Beatriz, magandang umaga po. Nandito po kami dahil sabi po ni Mang Lito baka matulungan niyo po ako. Hindi po kasi umuwi sa amin ng pinsan kong si Carlo kagabi. Nawawala po siya. Baka may alam po kayo. Nakita niyo po ba siya kagabi? Ang totoo, ako mismo ang nagsabi sa asawa ko na kausapin ka, Aldrin. Mabuti naman at nakita niya kayo sa labas. Tungkol sa tanong mo kung may alam ako sa pagkawala ng pinsan mo. Oo, meron akong alam. Kung may alam ka, Beatriz, sabihin mo na sa amin. Nag-aalala si Aldrin para sa pinsan niya. Aling Beatriz, ano po ang alam ninyo? Alam niyo po ba kung saan nagpunta ang pinsan ko? Napabuntong hininga muna ang matandang babae at napailing bago siya sumagot. Galing ako kina Aling Tasing kagabi dahil ibinigay ko na sa kanya ang pinatahi niyang damit. Habang pauwi ako, nasa lubong ko si Carlo.
Nagkausap pa nga kami. Pinanong ko siya kung saan siya pupunta sa ganoong oras. Ang sabi niya, bibili daw siya ng alak. Pagkatapos noon, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kinabahan ako dahil ang tinatahak niyang direksyon ay papunta sa Kakahuyan. Doon sa lugar kung saan naroon ang tindahang sa tuwing gabi lamang nagbubukas. Ano ho? Nagpunta pa rin siya sa tindahan na yon. Napakatigas talaga ng ulo ng lalaking yun eh. Sinabi ko na sa kanya na huwag siyang pupunta ron. Lalo na't kung balak niyang mangutang. Ano? Mangungutang siya sa tindahang yon? Ay Diyos ko, hindi niya dapat ginawa yon. Delikado! Delikado? Ang tinutukoy mo ba ay yung sinasabi ni Aling Nena na buhay ang kapalit kapag nangutang doon? May alam din po ba kayo sa patakaran ng tindahan yon, Kapitan? Oh, marami sa mga taga rito ang nakakaalam tungkol doon. Kaya nga yung iba, di na naglakas loob na bumili roon. Lalo na yung mga mahilig umutang. Natatakot daw sila sa presensya ni Aling Nena. Makaraw kulamin sila kapag nangutang. Ay sabi-sabi ng ilang matatanda rito, kampun daw ng kadiliman ang matandang tindera. Naniniwala rin po ba kayo, Kapitan, na mangkukulam ang matandang yon? Hindi ako sigurado. Pero malakas ang kutob ko na may tinatago si Aling Nena. Baka may ginawa na ang matandang yun sa pinsang ko, Kapitan. Ano pong gagawin natin? Hindi tayo maaring sumugod doon basta-basta. Kailangan nating pagplanuhan ang bawat kilos natin. Hindi natin alam kung anong maaring kaharapin natin doon. Kung totoo mang may itinatago sa Aling Nena. Delikado kung padalos-dalos tayo. Tutulong po kami ni Lena, Kapitan. Mara, sigurado ka? Lena, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na babalik ako ron? Hindi pwedeng hindi ko malaman ang sekreto ng tindahang yun. Lalo na't sigurado kung si Aling Nenang nakita ko kagabi. At yung lalaki na kaluhod, si Carlo yun. Isa yung masamang babala. Pakiramdam ko, may nangyari sa pinsan ni Aldrin. Kaya mas desidido na ako ngayon tuklasin ang lihim ng tindahan. Kung ano ba na binabalak nyo, mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang tindera na yun. May nararamdaman akong hindi maganda sa kanya. Mula pa noon, may kakaiba na talaga sa presensya niya. Hindi maaari. Hindi ko makita ang pinsan ko. Kahit pagago ang pasaway na yun mahal namin siya. Humanda si Aling Nena kung may ginawa siya kay Carlo. Buo na ang loob namin ni Aldrin na puntahan at harapin si Aling Nena. Nakapagplano na rin si Kapitan Tonyo kung ano ang gagawin. Ngunit, nang hapong yon, may hindi inaasahang nangyari. Mara! Mara! Oh, ba't ka ba sumisikal? Mara, si Aldrin nawawala siya. Ano? Paano nawawala? Nagpaalam daw siya sa nanay niya na may pupuntahan. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Nag-aalala ng nanay niya baka raw sumugod siya sa tindahan ni Aling Nena. Pero hindi pa sarado pang tindahan sa ganitong oras? At saka may plano na sila ni Kapitan na sa gabi sila pupunta ron, di ba? Ay, ano na naman kayang pumasok sa utak ng Aldrin na yun? Bigla siya nagpunta. Kinakabahan ako, Mara. Baka mamaya si Aldrin naman ang mapahamak. Anong gagawin natin? Ayaw pumunta ron ni na Kapitan kasi hindi pa raw gabi. Baka wala daw silang mapala kung maaga silang dumating. Baka hindi raw nila maabutan si Aling Nena. May pinagmanahan talaga si Aldrin. Matigas din ang ulo gaya ng pinsan niya si Carlo. Ay naku, Lena. Kailangan kong pumunta ron. Aalamin ko kung anong nangyari sa kanya. Sa kape. Baka mamaya mapahamak ka rin. Pare-pareho lang kayo matitigas ang ulo. Basta, kaya ko sarili ko. Ipaalam mo na lang kay Kapitan na sinundan ko si Aldrin. Ewan ko sa'yo. Basta mag-iingat ka, ha? Alas 5 ng hapon nang tumungo ako sa Kakahuyan kung saan matatagpuan ang misteryosong tindahan. Bago ko umalis, nagdala ko ng maliit na patalim, pangdepensa kung sakaling may panganib. Kapado man ako, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Hindi ko hinayaang hadlangan ako ng takot. Pagdating ko roon, tahimik ang paligid. Sarado ang tindahan at pati ang bahay ay madilim.
Walang palatandaan na may tao ron. Walang tao. Sarado ang tindahan pati yung bahay. Walang ilaw. Wala kahit anong kumikilos. Pero sabi ni Lena, dito raw talaga pumunta si Aldrin. Lumapit pa ako sa tindahan at nakiramdam. Maya-maya, may narinig akong kaluskos mula sa loob. Ano yun? Parang sa loob ng gagaling. Sumilip ako sa bintana pero natatakpan yon ng makapal na kortinang itim. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalak yun. Kaya naglibot ako sa paligid. At doon ko nakita ang isa pang pinto sa likuran na bahagyang nakabukas. Saan kaya papunta ang pintong ito? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob kaya kinapakapa ko ang paligid habang pumapasok. Hanggang sa nakita ko ang sarili ko na nasa loob na ako ng tindahan. Ang parehong lugar na pinasukan namin ni Lena noon para bumili. Walang tao. Tahimik. Pero hindi na masyadong madilim dahil may gasera sa sulok na nagbibigay ng kaunting liwanag. Nasaan kayang tindera? At kung nagpunta rito si Aldrin at si Carlo, nasaan sila? Muli akong nakarinig ng mga kaluskos. Mas malapit na ngayon kumpara sa unang beses ko itong narinig sa labas. Ayun na naman ang kaluskos. Saan kaya nanggagaling yun? Dahan-dahan akong lumakad at napansin ko ang isa pang pinto sa gilid. Maingat ko itong binuksan. Ano kayang nasa loob nito? Ano kayang nasa loob nito? Binuksan ko ang pinto at agad akong sinalubong ng masangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Napakabaho, kaya't agad kong tinakpan ang ilong ko gamit ang kamay ko. Doon ko rin naririnig ang mga kaluskos. Napakabaho naman dito. Parang amoy na bubulok na kung ano. Kinapakapa ko ang pader hanggang sa matagpuan ko ang switch ng ilaw. Nang mapindot ko yon, biglang lumiwanag ang buong kwarto pero halos maduwal ako sa aking nakita. Diyos ko, bakit may mga ganito rito? Nagkalat sa sahig ang mga pira-pirasong karne at laman loob ng iba't ibang hayop. Baboy, baka, kambing, manok, at kung ano-ano pa. Sa isang sulok, may mga bahagi ng katawan ng kung anong uri ng hayop na unti-unti na ring nabubulok. Ang naririnig kong mga kaluskos ay nagmumula pala sa mga daga roon na abala sa pagngat-ngat ng mga nabubulok na karne. Nang hilakbot ako, kaya dali-dali akong lumabas sa kwartong yon. Sa pagmamadali nadapa ako at napasandal sa isa pang pinto. Binuksan ko yon. At laking gulat ko nang makita si Aldrin na walang malay. Nakagapos ang mga kamay at paa, nakapiring ang mga mata at may busal ang bibig. Dali-dali kong tinanggal ang piring at ang busal sa kanyang bibig, saka ko siya ginising. Aldrin! Aldrin, gumising ka! Gising! Mara! Anong nangyari? Bakit ako nakagapos? Nasaan ako? Nandito tayo sa loob ng tindahan ni Aling Nena. Hindi ko alam kung ba't ka nakagapos. Sabi ni Lena nawawala ka raw at naisip namin na baka nagpunta ka rito mag-isa. Kaya sinundan kita. At hindi nga ako nagkamali. Ba't mo ito ginawa, Aldrin? Hindi ba't may plano na kayo ni Kapitan? Hindi na kasi ako makapaghintay pa ng gabi. Kaya ako mismo ang nagpunta rito para
harapin ang tinderang yun. Pero pagdating ko, wala na akong maalala. Ngayon lang, nang ginising mo ko. Huwag ka mag-alala. Itatakas kita rito. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil may kung anong matigas na bagay na tumama sa ulo ko. Nang magising ako, nakagapos na rin ang mga paa at kamay ko. Pareho na kami nakagapos ni Aldrin at nakakulong sa maliit na kwarto. Aldrin? Ano nangyari? Bakit nakagapos na rin ako? Si Aling Nena, siya ang pumalo sa ulo mo. Siya rin na naggapos at nagkulong sa iyo rito. Kasama ako. Sinasabi ko na nga ba? May sa demonyo talaga matandang yon. Pero, Aldrin, si Carlo. Nasa si Carlo? Dapat kasama natin siya rito, di ba? Yan nga rin ang iniisip ko. Tinanong ko siya kanina pero hindi niya ako sinasagot. Tumawa lang yung matanda. Buisit siya. Kapag... Kung makakawala pa kayo dyan. Akala nyo ba makakalabas pa kayo rito? Nagkakamali kayo. Ikaw, lalaki. Nagpunta ka rito sa teritoryo ko nang walang paalam. Magbabayad ka. At ikaw naman, Mara. Noong una kitang makita, natuwa ako sa iyo dahil mahilig ka sa mga misteryo at kababalagan. Pero matigas din pala ang ulo mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Na magkikita ba tayo? Na marami ka pang dapat malaman. Pero anong ginawa mo? Pumunta ka rito kahit hindi pa oras ng pagbubukas ng tindahan at ginawa mo pa nang walang paalam. Dahil pareho kayong pumasok dito nang wala sa oras, hindi na kayo makakalabas. Bakit ginagawa mo to? Si Carlo? Nasaan ang pisang ko, si Carlo? Nagpunta siya rito kagabi. Anong ginawa mo sa kanya? Ang pinsan mo, yung hambog na yon. Hindi ba't sinabi ko na bawal mangutang dito sa tindahan ko? Ang sino mang sumuway, buhay ang kapalit. Pero ang pinsan mo, ang tigas ng ulo. Pinagbantaan pa ako. Kumuha siya ng alak dito sa tindahan ko at hindi nagbayad. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa pinsan ko? Kapag may nangyari sa kanya... Masyado siyang mayabang. Kaya ibinigay ko lang ang nararapat na parusa para sa kanya. At doon nagsimulang ikwento ni Aling Nena kung ano talaga ang nangyari kay Carlo noong gabing pumunta ito sa tindahan niya. Papatunayan ko kay pinsan na hindi totoo mga sinasabi niya tungkol sa tindahan na yon. Uutang ako ng alak. Kahit pa ayaw ng matandang yon. Wala namang masama, hindi ba? Kung totoo nga may kababalagan ng tindahan niya, hindi ako na mismong magpapatunay. Ayun, tamang-tama. Bukas ng tindahan. At natatanaw ko na rin si Aling Nena. Magandang gabi, Aling Nena. May alak po ba kayo riyan? Yung matapang. Yung tipong isang lagok pa lang, tanggal ng antok. Pautang muna, Aling Nena, ha? Kahit 2 bote lang. Babayaran ko kapag nagsweldo na ako. Pangako yan. May paninda akong alak. Pero alam mo naman ang patakaran dito sa tindahan ko. Hindi ba? Bawal ang utang. Nako, Aling Nena. Huwag ka nang manakot dyan. Uutang muna ako. Tsaka ako nababayaran kapag may pera na ako. Sige na. Ayokong pinaghihintay ako. Umayos ka ng pagsasalita mo, lalaki. Nandito ka sa teritoryo ko.
Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ba't sabi ko, bawal ang utang dahil buhay ang kapalit. Ano? Buhay ang kapalit? Kalokohan? Anong buhay-buhay ang sinasabi mo riyan? Kung hindi mo ako pagbibigyan, susunugin kong tindahan mo. Makikita mo. Ibibigay mo bang gusto ko o hindi? Nanggigigil na si Aling Nena, pero pilit pa rin niyang pinananatili ang kanyang pagkakalmado. Tinitigan niya si Carlo ng masama bago muling nagsalita. Huling babala, lalaki. Walang sino man nang maaaring umutang sa tindahan na to. Kapag sinuway mo ang aking patakaran, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Ngunit hindi nakinig si Carlo. Parang wala siyang narinig. Sapilitan siyang pumasok sa loob ng tindahan at walang pag-aalinlangang kinuha ang ilang bote ng alak mula sa estante. Tila ba sinusubukan niya si Aling Nena. Iniinis, sinusukat kung may paninindigan nga bang matanda sa babala nito. Habang hawak ang mga bote, ngumiti pa siya at pasimpleng tumango kay Aling Nena bago tuluyang lumakad paalis. Parang walang pakialam. Subukan mo magsumbong, Aling Nena, at susunugin kong tindahan mo. Pagka mag-alala, babayaran din naman kita kapag sumahod na ako eh. Salamat lang dito sa mga alak ha. Bago pa man tuluyang makalayo si Carlo, muli niyang nilingon si Aling Nena. Laking gulat niya nang makita ang matanda. Nakangiti ito ng malaki at may kakaibang kislap sa mga mata na tila nagbabad siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa gitna ng lumalalim na gabi, unti-unting bumigat ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagbago, naging malansa. Parang amoy ng sariwang dugo. Ha? Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Biglang nanigas ang katawan ni Carlo. Hindi niya maihakbang ang mga paa, ni hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso. Hindi. Parang naging bato ang buong katawan ko. Hindi ako makakilos. Di ba't sinabi ko na sa'yo, may kapalit ang pag-utang mo sa tindahan ko. Pwes, eto na yun. Dahil sa kapal ng mukha mo, uunti-untiin ko ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo sa akin? Ano pa? Di paparusahan ko dahil sa kapangasan mo. Nanlaki ang mga mata ni Carlo nang biglang magbago ng anyo si Aling Nena. Naging kulay itim ang kulubot niyang balat at unti-unting nagsilabasa ng mahahaba at matutulis na mga kuko. Gayon din ang matatalim na pangil sa kanyang bibig. Namula ang kanyang mga mata at nanlisik ang tingin. Humaba ang kanyang buhok na biglang pumulupot sa buong katawan ni Carlo. Aswang! Aswang ka! Aswang! Oo, isa nga akong aswang. Aswang na galit sa mga taong walang ginawa, kundi ang umutang. At dahil napakatigas ang ulo mo, panahon na para mawala ka sa mundong ito. Wag mo! Parang awa niyo na! Pakiusap! Huwag niyo po akong patayin! Huli na ang lahat, lalaki. Binalaan na kita, pero pinili mong baliwalain. At ngayon, ang lakas ba ng loob mong takutin ako? Ngayon, oras mo na at ako mismo ang kukuha sa huling hininga mo! Wag! Wag! Wag mo! Wag! Tuluyang pumulupot sa katawan ni Carlo ang mahahabang hibla ng buhok ni Aling Nena hanggang sa tuluyan siyang nabalot at nakulong sa kumpul-kumpul na buhok ng aswang. Mabilis siyang hinatak papasok sa loob ng tindahan at doon iginawad sa kanya ang kanyang kamatayan.
Hayop ka! Anong ginawa mo sa pinsan ko? Oo, pasaway siya. At sinuway niya ang patakaran mo. Pero wala kang karapatang saktan siya. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Aswang ka! Aswang ka, no? Ano pa? Di kinain ko. Ginawa ko siyang hapunan nung gabing yon. Sinipsip ko ang lahat ng dugo niya. Nilantakan ko ang puso niya at mga laman loob. Napakasarap ng pinsan mo. Malambot, malinamnam ang kanyang karne. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng sariwang laman ng tao. Puro hayop na lang kasi ang kinakain ko mula nang itinayo ko ang tindahang ito. Malas lang niya. Ginalit niya ako. Karapat dapat lang sa kanyang ginawa ko. Lapastangan siya. Ngunit wala ka pa rin karapatang pumatay. Dahil lamang sa utang, papatay ka na agad ng tao? Napakababaw mo! Utang lang? Hindi mo naiintindihan. Ako'y mula sa lahi ng mga aswang na kinamumuhian ng mga nangungutang. Sa lugar na pinagmulan ko, kapag hindi nagbayad, kamatayan ng kapalit. Nang dahil lang sa utang, pinatay mong pinsan ko! Napakawalang iya mo! Mas walang hiya ang pinsan mo! Sinabihan ko na siya bawal ang utang sa tindahan ko, pero hindi siya nakinig. Kinuha pa rin niya ang gusto niya at nagawa pa niya akong takutin na susunugin ang tindahan ko. Ngayon, sino sa aming dalawa ang walang hiya? Ikaw pala may-ari ng tindahan na to? Akala ko ibang may-ari. Hindi ko sinabi ang totoo dahil gusto kong manatiling misteryoso ang tindahang to. Binubuksan ko lamang ito tuwing gabi at hindi ako nagpapautang. Hindi rin naman ako basta-basta pumapatay. Kapag nagbayad ka sa binili mo, wala tayong magiging problema. Gaya ng ginawa yung magkaibigan, Mara. Nagbayad kayo, kaya wala akong masamang ginawa sa inyo. Pero siguradong may kalalagyan ng sino mang mangangahas na mangutang sa akin. Pero sobra ka naman. Walang masama sa pangungutang. Hindi ka naman tatakbo ng tao rito. Lalo na ng pinsan ko. Nagbabayad yun kapag may pera. Sadyang masama ka lang talaga. Pinatay mo siya dahil lang sa paniniwala mong baluktot. At anong gagawin mo ngayon? Ipaghihiganti mo siya? Hindi mo ako kaya, lalaki! Walang sino man ang may kayang lumaban sa tulad ko mataas sa uri ng aswang! Hindi ako pangkaraniwang aswang! Hindi ako naniniwala. Kahit gano'ng kalakas sa isang aswang, kaya pa rin siya mapuksa. Paano? Paano ako mapupuksa, Aber? Ikaw naman, babae. Ngayong alam mo na ang lihim ng tindahan ko, hindi ko hahayaan na mabunyag mo pa ito dahil sa pagsusulat mo. Kayong dalawa, dapat na kayong mamatay! Hindi na kayo makakalabas dito ng buhay! Hindi ka magtatagumpay! Aswang ka! Kung napatay mo man ang pinsan ko, hindi mo kami mapapatay! Matapang ka, ha? Ganyan na ganyan din ang pinisan mong si Carlo bago ko siya pinatay! Hayop ka! Demonyo! Darating din ang katapusan mo, Aling Nena. Pagbabayaran mo ginawa mo kay Carlo. Paano pa nga ba? Anong gagawin yung dalawa? Nakagapas nga kayo dyan, hindi ba? Habang patuloy sa pagtawa si Aling Nena, bigla naming narinig ang mga sigawan mula sa labas ng tindahan. Nagkatinginan kami ni Aldrin. Mabilis na kumabog ang dibdib ko, tila may pag-asa kaming makaalis doon. Aling Nena! Lumabas ka riyan!
Alam namin na naandyan sila Carlo at Aldrin! Mara! Mara, nandyan ka ba? Mara! Visit! Paano nila nalaman na nandito kayo? Sinabi ko sa kaibigan ko na sabihin kay Kapitan Tonyo sinundan ko rito si Aldrin. Paano ngayon yan? Mukhang malalaman na ng buong bar yung sikreto mo, Aling Nena. Narinig namin ang mga yabag ng mga tao sa labas. Naroon na sina Kapitan Tonyo, Lena at ilan pang mga taga-baryo. May dalang sulo ang iba. Habang ang ilan ay may hawak na gulok at itak. Galit at takot ang mababanaag sa kanilang mga mukha. Mga hangal! Hindi! Hindi nila kayo mababawi! Pati sila! Papatayin ko na rin! Biglang nagbago ng anyo si Aling Nena. Naging itim at nangulubot ang kanyang balat habang nagsilabasa ng mahahaba at matutulis niyang mga kuko. Lumitaw din ang matatalim na pangil sa kanyang bibig. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at ang kanyang buhok ay humaba hanggang abot na sa lupa. Humanda sila sa akin! Magsialis kayong lahat dito! Hindi niyo na makukuha ang mga biyag ko! Akin sila! Akin! Aswang! Aswang si Aling Nena! Tama nga ang hinala ng mga taga-baryo. Isa kang kampo ng demonyo! Nena, anong ginawa mo kina Carlo, Aldrin at Mara? Wala na ang Carlo na sinasabi mo. Pinatay ko na siya. Umutang siya sa tindahan ko kahit alam niyong lahat ng patakaran. Bawal ang utang. Pero ang gagong yon, hindi sumunod. Kaya ayun, maaga siyang dinalaw ni kamatayan. At susunod na sina Aldrin at Mara dahil nalaman na nilang sikreto ko. At kayo, kung ayaw niyong madamay, umalis na kayo rito habang nakapagtitimpi pa ako! Napakasama mo! Mga inosente at walang kalaban-laban ang ginagawa mong biktima! Akala mo ba, basta na lang kami pupunta rito na walang paghahanda? Nagkakamali ka! Biglang umusad paabante ang isa sa mga kasamahan ni Mang Tonyo. Isang matandang lalaki na may hawak na kung ano. Ako ang harapin mo, aswang! Alam ko ang lahing pinanggalingan mo! At alam ko rin ang kahinaan mo! Anong ibig mong sabihin, tanda? At sino ka? Siya si Mang Rudy! Biglang umusad paabante ang isa sa mga kasamahan ni Mang Tonyo. Isang matandang lalaki na may hawak na kung ano. Ako ang harapin mo, aswang! Alam ko ang lahing pinanggalingan mo! At alam ko rin ang kahinaan mo! Anong ibig mong sabihin, tanda? At sino ka? Siya si Mang Rudy! Ang pinakamahusay na albularyo mula sa kabilang baryo! Siyempre, humingi kami ng tulong sa may kakayahang lumaban at tumalo sa isang aswang na tulad mo, Nena! Mga hangal! Akala nyo ba matatalo nyo ako ng pipitsuging albularyo lang? Humanda kayo sa akin! Sinugod ni Aling Nena si Mang Tonyo ngunit hindi man lang siya nakalapit. Isang mahiwagang liwanag ang biglang lumitaw sa harap ng aswang. Napaatras si Aling Nena at napasigaw sa sakit. Ano yan? Ito ang mutya ng kabibe, ang pangunahing kahinaan ng uri ng aswang na katulad mo! Inilapit pa ni Mang Rudy ang maliit na puting bato sa katawan ni Aling Nena. Lalong lumakas ang liwanag na nagmumula roon hanggang sa unti-unti nang matupok ang katawan ng aswang. Nasusunog ang balat ko! Hindi ko kayang
init na nagmumula sa mutyang yan. Ilayo mo sa akin yan. Hindi kita hahayaang manggulo pa sa baryong ito. Katapusan mo na, aswang! Buong tapang na idinikit ni Mang Rudy ang mutya sa dibdib ng aswang, Miss Anne. Napaangat ang ulo ni Aling Nena habang sumisigaw siya sa matinding sakit. Hindi ko na kaya! Ayoko na! Nagliyab ang buong katawan ni Aling Nena. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon siya ng apoy hanggang sa wala nang natira, kundi abo. Nakalaunay, tinangay ng malamig na hangin ng gabi. Agad na tumakbo si Mang Tonyo at ang kanyang mga kasama papasok sa tindahan. Halos gibain nila ang pinto, hanggang sa matagpuan nila kami ni Aldrin sa isang maliit na kwarto, nakagapos. Mara, Aldrin, mabuti at ligtas na kayo. Lena, Kapitan Tonyo, mabuti tumating kayo. Akala talaga namin katapusan na namin. Wala na yung aswang, friend. Natalo na siya ng albularyo na isinama ni Kapitan Tonyo. Wala na si Aling Nena. Ay, Diyos ko, aswang pala siya. Kaya pala wala akong tiwala sa kanya noon pa. Oo, Lena. At pinatay niya si Carlo. Dahil lang umutang ito sa tindahan niya. Si Carlo yung nakita ko na kasama ni Aling Nena nung nagdaang gabi. Pahiwatig na pala yun na may masamang nangyari sa pinsan ni Aldrin. Pero hindi ko agad na-gets. Kung naunawaan ko lang agad, sana nailigtas pa natin si Carlo. Wala kang kasalanan. Mara, marahil nakatakda na talagang pangyayaring yung kay Carlo. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, wala na ang aswang. Wala nang banta sa ating baryo. Kapitan, maraming salamat po sa tulong ninyo. Pati na rin sa mga taga-baryo natin. Kung hindi dahil po sa inyo, baka hindi na kami nakaligtas, Kapitan. Tungkulin ko yan, Aldrin. Responsibilidad ko ang kapayapaan ng baryong ito. Kaya ngayon, wala na ang aswang. Dapat na sirain na rin natin ang tindahan to. At pati na rin ang bahay sa tabi nito. Siguradong yun ang bahay ng aswang. Opo, Kapitan. Si Aling Nena talagang tunay na may-ari ng tindahan at ng bahay na ito. Sinabi niyang iba ang may-ari nito at tindera lamang siya para mapanatiling misteryoso ang lugar na ito. Pero ngayon wala na siya. Tama kayo. Dapat na rin mawala ang lugar na ito upang tuluyan ng mabura ang bakas at alaala ng aswang. Meron pa talagang ganong uri ng aswang? Yung sobrang galit sa mga nangungutang? Ang sabi ni Mang Rudy, ang albularyong tumulong sa atin, ang tawag daw sa aswang na tulad ni Aling Nena ay kasanghip. Isa itong mataas na uri ng aswang na matatagpuan lang sa liblib na kagubatan sa Kabisayaan. Kasanghip? Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganong uri ng aswang. Oo. Dahil hindi tulad ng ibang aswang, ay kaunti lang ang lahi ng mga kasanghip. Pero isa sila sa makapangyarihang uri ng aswang dito sa Pilipinas. Ang mga aswang na ito ay sobra ang galit sa mga nangungutang dahil ayon sa kanilang paniniwala, ng utang ay isang uri ng pang-aalipin. Para sa kanila, ang sino mang nangungutang ay nagpapakita ng kahinaan. At ang kahinaan ay kailangan parusahan. Kaya sa halip na singilin, pinapatay nila ang mga hindi makabayad. Ganun pala. Kaya pala galit na galit si Aling Nena sa mga nangungutang. Ay, pero buti na lang wala na siya. Grabe. Hindi ko akalain na sa kagustuhan ko makakita ng kababalaghan. Mas matindi pa palang mararanasan ko. Muntik pa ako makain ng aswang. Kasalanan mo to, Mara. Napakatigas kasi ng ulo mo. Ay. Kahit wala na ang katawan ni Carlo, binigyan pa rin siya ni Aldrin at ng kanyang pamilya ng maayos na libing. Masakit para sa kanila,
lalo na para kay Aldrin. Ngunit kailangan nilang tanggapin na wala na ang pinsan niya. Ang mahalaga, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Carlo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik na rin ako sa Maynila. Hindi ko na itinuloy ang plano kong isulat ang tungkol sa misteryo at kababalaghan ng tindahan ni Aling Nena. Mas pinili kong magsulat tungkol sa iba pang alamat at hiwaga ng baryong yon, tulad ng mga laman lupa, engkanto, at multo. Maraming kwento roon ang naghihintay na isalaysay, pero ang tungkol sa aswang, sapat na ang alaala. Si Lena, ayun, tuloy-tuloy pa rin ang organic vegetable and herb farming business niya sa lugar nila. Masaya ako sa kaibigan kong yon, lalo na't nakita ko kung gaano siya nagsusumika para mapalago pa ng lalo ang negosyo niya. Samantala hanggang ngayon ay patuloy pa rin kaming nag-uusap ni Aldrin. Hindi na putaw lang aming komunikasyon kahit bumalik na ako sa syudad. Sa totoo lang, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa unti-unti na itong nauwi sa mas espesyal na damdamin. Oo, naging kami ni Aldrin. Long-distance relationship nga pero hindi naging hadlang ang layo para mapanatili namin ang koneksyon. Araw-araw kami nag-uusap, kahit saglit lang, at palagi naming pinapaalalang nandito kami para sa isa't isa. Mahirap man minsan pero sa bawat mensahe, tawag at pangakong binitiwan, mas tumibay ang relasyon namin. At yan po ang naging karanasan ko, Miss Anne. Hindi lang basta kwento, kundi isang mahalagang aral sa buhay. Sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi kong kwento. Sa tingin ninyo, may gumagala pa kayang aswang na kasanghip na galit sa mga taong mahilig umutang? Kung akong tatanungin ninyo, oo, naniniwala akong meron pa. Maaring nasa paligid lang sila, nakatago sa anyo ng ordinaryong tao, tahimik na nagmamasid at naghihintay sa susunod na mabibiktimang mahilig sa utang. Maging mapanuri tayo, maging maingat, dahil minsan, ang mga nilalang na akala natin ay kwento-kwento lang, hindi pala katahang isip, kundi totoong nabubuhay sa mundong ito.